Magandang umaga po. Ako po si Mary Jumel Gaviola. Sa ikatlong markhahang ito ay nalaman natin ang sinapit ng Asya sa mga mananakop ng kanluraning bansa. Ating natuklasan na sa kabila nito ay musbong pa rin ang nasyonalismo. Nasyonalismo sa Timog Silangang Asia. India. Sa ilalim ng kolonyalismo, pinakinabangan ng English ang likas na yaman at lakas paggawa ng mga Indian. Bukod dito, nagpatupad sila ng mga patakarang pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan na hindi katanggap-tanggap sa mga Indian. Halimbawa nito ay ang abolisyon ng suti o sati at female infanticide o pagpatay ng mga batang babae. Malalim ang pagkakaiba ng mga English sa mga Indian sa lahi, kulay, kaugalian at relihiyon at naging isa itong malaking isyu ng di pagkakaunawaan sa pagitan nila. Dahil sa mga naturang pangyayaring nagaganap noong 1857, ang Sepoy Mutiny. Ito ang unang mahalagang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English. Isa pang sanhi ng galit ng mga Indian ay ang pagpapatupad ng mga English ng patakaran ng racial discrimination o pagtatanggi ng lahi. Tanging mga puti lamang ang nagbigyan ng matataas na posisyon sa pamamahalaan lalo na noong mga unang dekada ng pamamahala ng mga English. Ang isa pang mahalagang pangyayari na nagpatindi sa alitan ng mga English at Indian ay ang Amritsar Massacre noong Abril 13, 1919. Sa isang pagtitipon upang idaos ang isang selebrasyong Hindu. Lalong nagsiklab ang galit ng mga mamamayan sa mga English. Ang pakikibaka ni Gandhi para sa kalayaan ng India ay sa pamamagitan ng mapayapang paraan o non-violent means na sa relihiyon nila ay tinawag na ahimsa. Hango sa relihiyong Jainism, ang ahimsa ay nangunguhulugang hindi paggamit ng dahas o non-violence. Ang ibig sabihin ay mapayapang paraan ang paglalabas ng katotohanan, satyagraha, pagdarasal, meditasyon, pag-aayuno, fasting, at pagbukyot o hindi pagbili sa mga kalakal o produktong English. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng mga demonstrasyon at kaguluhan sa mga pampublikong lugar. Si Gandhi ang nagbigay ng gabay at inspirasyon sa mga mamamayan. Sa kadalihanang ito, dinakip siya ng mga may makapangyarihan at naglabas-masok siya sa kulungan. Kahit siya ay nakakulong, ipinagpatuloy pa rin ng mga Indian ang kampanya para sa kalayaan. Tininggalan ng mga India si Gandhi at tinawag siyang Mahatma o Great Soul. Natamo ng mga Indian ang kalayaan nang ideklara ng mga English ang Republika ng India, Indian Republic, noong Agosto 15, 1947 sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru, matalik na kaibigan at kapanalig ni Mohandas Gandhi. Samantala, ang bansang Pakistan ay naitatag at nagbigyan din ng kalayaan sa naturang petsa sa ilalim ng pamumuno ni Muhammad Ali Jinnah. Noong Enero 30, 1948, si Mohandas Gandhi ay binaril ng isang panatikong
Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa isang bansa. Ang pagkikipaglaban ng mga India sa isang kolonya upang lumaya ang inang bayan mula sa kamay ng kanluraning mananakop. Pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Mary Jumel Gaviola. Magandang umaga po.